natin yung mga ibang tinapik niya dito. Tingnan nga natin. So 1 hour ago, snap election ni Cayetano, pa-epal. Grabe naman si attorney dito. Pa-epal. Ano ba ang totoo sa resignation update na katotohanan sa likod nito? O ito nga, ano bang katotohanan? Play natin. Ito. Medyo mahaba ba pero bibilisan na lang natin. Nasa 26 minutes. Secure at legit. May 24/7 cost. Okay. Bilisan natin. Playback speed. Para okay. Okay, pasok attorney. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Yan. Okay, mga kabunyog, maraming nagtatanong sa akin, nalilito na raw sila. Ano bang nangyayari, attorney? Resign na ba talaga si Lacson o hindi pa? Yung Nag-resign na talaga. Ha? Kung resign na daw ba talaga bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Ping Lacson o hindi pa? Oh. Kasi kahapon, ang sabi ni Ping Lacson, bukas akong mag-resign. Nung bandang huli ang naging balita na, Ping Lacson, magre-resign na. Nung bandang huli, Ping Lacson, nag-resign na. O kaya maraming nagtatanong sa akin, Tony, resign na ba talaga si Lacson o hindi pa? Anyway, mayroon na tayong update. Mayroon na tayong update ngayon. Hi, Karatamo, kumusta? Kay Apache Eco pala, sorry. Kumusta kayo dyan sa Bukidnon? So, si Jerry Runyo sa Silang Cavite, shout out. Forward. Napakagulo, napakaraming drama. Pag-usapan natin, ano na ba talaga ang update dyan at ano talagang totoo dyan? Bakit siya nag-resign? Resign na nga ba talaga muna siya? Ay, Leonardo Guzman, kumusta kayo dyan sa Isabela Province? Erwin Varela, kay Manny, kumusta kayo dyan sa first natin? No? Sabihin nila, attorney, sa YouTube ka lang bumabati, sa amin sa Facebook, hindi mo naman kami binabati. O yan, nandiyan. Fast forward. Kay Erwin Kitalig, Charging Javier, nag-press con si Tito Soto. Oh yes, tama. Ang Senate Kanina. President nag-press con kanina. Ang sabi niya, nag-usap sila ng matagal kagabi, Sunday ng gabi. Nag-usap daw sila kagabi ni Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, magre-resign siya bilang Blue Ribbon Committee Chair. Ang sabi naman ni Tito Soto, kung anong desisyon mo, irerespeto ko. O, yun. So, kanina, wala pang sulat galing kay Ping Lacson ng pagre-resign nito. Pero sabi ni Tito Soto, kung anong desisyon ni Ping Lacson, ibig sabihin, kung magre-resign ito, irerespeto niya, tatanggapin niya. So finally, ngayong hapon, ito na ang balita. Just in, 4 minutes ago kanina, siguro mga 10 minutes na ang nakaraan, natanggap na ni Senate President Tito Soto ang resignation letter ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, ilang senador ang nagdulot ng pagkakanismaya sa direksyon ng investigasyon kaugnay ng flood control projects. Nilinaw rin niya na walang political pressure o anumang panggigipit na nakaapekto sa kanyang desisyon. O yan, mga kabinyog. So sa tanong, hi Tita Nil, salamat ha. Kumusta kayo dyan sa Jeddah? So sa tanong, ano bang update? Ano bang totoo? Ayan na. Mayroon ng sulat. Formal ang sulat ng resignation ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee. Natanggap na ng opisina, natanggap na sa opisina ni Tito Soto. Ang sabi ni Soto niyan kanina, kapag dumating ang sulat, tatanggapin niya, irerespeto niya. O yan ang mga kabunyog, mga kababayan. So, pag-uusapan na yan sa plenaryo ng Senado kung sinong ipapalit. Wala pa tayong alam kung sinong ipapalit. May mga pinofloat. Pinofloat ang pangalan ni Kiko Pangilinan. Pinofloat ang pangalan ni Risa Hontiveros. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ayan, tama ang reaksyon mo, Fermo Isguera, yan, nag-resign na. Sa kay Tabingo, Mario Jr., shout out sa inyo dyan sa Canlubang, Laguna. Lagi ring nanonood na sa atin, sa Batangas, si Pipito Alcaraz, salamat sa inyo. So ito mga kabunyog, yan na po. Sa tanong, anong update? Ayan na. Ngayon, ano ba talagang rason? Kanina, ang sabi ni Tito Soto, frustrated si Ping Lacson. Ayan Senator Lacson is frustrated. Yan. Bakit frustrated? Frustrated daw si Lacson kasi hindi niya na daw alam kung anong gagawin niya sa Blue Ribbon Committee. Kasi may mga kasamahan daw siya sa committee na bawat galaw niya na lang daw ay binabantayan. Sabi nga ni Soto kanina, maghihiring siya, may umaangal. Pag hindi siya naghiring, may umaangal. Ano ba talaga? Yan daw. Ano na daw si Soto? Ay si Lacson, frustrated na raw, dismayado.
Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, tayo, sa pagtingin natin, yan lang ba talaga ang rason? Kung yan lang naman ang rason niya, na frustrated siya sa mga kasamahan niya, frustrated din tayo kay Lacson sa ganyan. Di ba mga kabunyog, kayo ba? Kayo ba? Nakaka-frustrate yung ganung rason? Nakaka-frustrate yung ganung rason? Sasabihin nila na frustrated si Lacson dahil parang nadidismaya siya sa mga kasamahan niya. Alam naman natin ang pinapatungkulan niya dyan. Sino ba ang nagsabi na maghihiring siya may umaangal? Di si Marcoleta. Pag hindi naman siya naghiring, umaangal. Di si Amy Marcos. Di ba? Yan yun. Kasi kapag may hearing, sumasabad ka agad si Marcoleta. Papabida. Di ba? Yan yung tinutukoy dyan. Pag may hearing, umaangal. Pero nung hindi mag-hearing, umangal din si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, nalilito na ako. Hindi na daw magkakaroon ng hearing. Yan. Kaya ngayon, ang nangyayari, kung mag-hearing siya, may umaangal. Pag hindi siya mag-hearing, may umaangal pa rin. Ano ba talaga? Kaya ang sabi ni ni Tito Soto kanina, frustrated si Ping Lacson. Yan, Senator Lacson is frustrated. Ngayon, ako, ang reaksyon ko dyan, kung akong tatanungin nyo, frustrated din ako. Ewan ko kayo. Frustrated din kayo. Mga kabunyog, mga kabunyog. Bakit frustrated? Sabi ni Ping Lacson, ni Tito Soto kanina, hindi daw stress ang dahilan. Hindi daw dahil nai-stress si Lacson. Can you please just hear me out? Larangan. No, all work management platforms are the same. They take Guys, sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Kasi kung stress daw ang pag-uusapan, sanay na si Lacson dyan. Okay, kung hindi pala stress ang dahilan, frustration lang ang dahilan, ganun lang. Nakakalungkot naman. Napakalaki ng nakataya dyan sa investigasyon na yan. Napakalaki ng nakataya dyan sa Blue Ribbon Committee investigation na yan. Actually, ang nakataya dyan, tiwala ng taong bayan. Tandaan nyo yan. Frustrated din sila, Jayan. Hindi dapat inisip ni Ping Lacson dyan at saka ni Tito Soto, ang suporta ng taong bayan ay nasa kanila. Kung napoprostrate sila sa kasamahan nila, mas mapoprostrate din ang taong bayan sa kanila. Ang kailangan nila ngayon, suporta ng taong bayan. Pinakita naman sa inyo yung suporta ng taong bayan, sa inyo Tito Soto, sa inyo Ping Lacson. Hanggang kanina may nabasa pa ako. Sabi ni Arnold Clavio, padalhan natin ng mensahe si Ping Lacson. Hold on. Kumbaga manatili siyang Blue Ribbon Committee Chair. Tama yung direksyon niya. Bakit ba dahil lang sa frustration magpapatalo na siya? Ang dapat niyang isipin diyan ni Ping Lacson, yung frustration ng taong bayan. Problema sa kanila, frustrated siya sa kasamahan niyang senador. Nandiyan na sana maganda na sana yung respeto sa inyo. Dito Kaso attorney, ito, kokomentahan ko lang sabi ni attorney Enzo Makabsat, Sinabi nga niya, kaya siya nandyan bilang committee chair ng Blue Ribbon Committee is for the pleasure ng kanyang mga kasamahan. Hindi sa pleasure natin. Sinabi niya yun, di ba? Which is true kasi nga binoto siya ng mga kapwa niya senador, di ba? Kung hindi na natutuwa yung mga bumoto sa kanya, ano pa ginagawa niya diyan? So talagang frustrated talaga siya. So naiintindihan ko sa part ni Ping Lacson kung bakit ganoon, Pero yun nga, sayang kasi ang ganda talaga ng takbo pag si Ping Lacson, Kasi nung kumpara nung last na hawak yan ni Marcoleta, nako po, Jumblebee, walang mababanggit na senador diyan. Nako po, wala. Puro kwan lang. Sa kabila, puro turo ng turo. Ayaw. Hindi tulad ni Ping Lacson. Nakita natin, ang tapang niya. Wala siyang pakialam kahit sino masagasaan. Kung may kasalanan ka or meron kang kinalaman dyan sa mga anomalyang yan, nako po, papangalan. Kaya kayo, di ba? Yung ginawa niya kay Jinggoy, maalala niyo mga absat, di ba? In due respect sa iyo, Senator Jinggoy, totoo, may nakita kaming insertion na 350 million. Harap-harapan niya sinabi kay Jinggoy yun sa hearing. Tapos yung sasabi naman na ni Joel Villanueva na wala akong 600 million dito sa GAA. Pinapakita pa niyang libro pero after few hours, di ba? Saan? Wala naman talaga doon kasi nandoon sa unprogrammed funds. Talaga, bistado na naman. So, saludo tayo kay Ping Lacson. Yun nga lang, sayang. Kasi nga, according to him nga, sabi nga niya, di ba? Nandyan siya bilang, tawag nito, to the pleasure
ng kanyang mga kasama. Eh kung hindi natutuwa yung mga kasama niya, yun lang. Yun lang, attorney. Ayun dyan. Binanggit naman niya yun eh. Soto, Ping Lacson, Senado. Kaya nga pag may umaatake sa inyo, pinagtatanggol namin. Oh, sabi ni Bong Aragon, nabwisit si Lacson sa panggugulo ni Marcoleta. Eh, yung gugulo ni Marcoleta, hayaan niya na lang yun. Habang naggugulo si Marcoleta, lalo namang nai-expose ang kabangkarutihan niya. Di ba? Ang problema kasi doon, attorney Enzo, di ba? So kung babanggain niya yun, so malamang, di ba, tulad nga ng sinabi ni JV, merong 5 sa kanila ang babaligtad at pupunta sa minority. In short, pag pumunta sila sa minority, sila na yung majority ngayon. Kasi nasa kanila na yung numbers. Oh. Baka hindi lang si Ping Lacson ang mawala. Baka kasama si Tito Sen. Kumbaga talagang nag-sacrifice na lang si Ping Lacson dito, no, para manatili pa rin si President President Soto, 'di ba? So malaking sakripisyo ang ginawa ni Ping Lacson kasi pag talagang tinuloy-tuloy niya 'yan at nabwisit sila JV, lilipat talaga sila. So yung +5 mapupunta sa kabilang panig. O ilan na sila? Di 14 na sila. Kasi 9 sila doon. Tapos magiging 14 o wala na. So far, naiintindihan ko kung bakit ginawa to ni Ping Lacson, no? Siyempre, kasi alam natin na talagang desidido itong si Tito Sen, no? Para mapanagot ang mga dapat mapanagot. So far, attorney. Sige, pero tuloy natin. Anong sasabihin mo ba? Ang ganda na. Kapag binabara niya si Marcoleta, saludo ang tao sa kanya. Ha? Oh. Di ba? Kumbaga, ang tao, nandyan sa kanya ang suporta. Kung yung may mga kasamahan siyang senador na nagpo-frustrate sa kanya, kasi hindi daw gusto ng mga kasamahan niyang senador ang direksyon. Obvious naman ang dahilan. Bakit ayaw ng mga senador na kasamahan niya ang direksyon ng senador? Tatamaan sila. Sinabi naman niya ni JB Ejercito, di ba? Ang sabi ni JB Ejercito, hindi na kami natutuwa sa direksyon ng Senado. Lalo na ng Blue Ribbon, siyempre, ang tinutukoy diyan. Bakit hindi sila natutuwa? Malinaw naman ang sinabi ni JB Ejercito, parang sinusunog na raw ang sariling bahay. Di ba? Yan Ito yung sinabi ni JB Ejercito noong isang araw eh. Narangan tayo. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Tuloy. Ayan. Anong sabi ni JB Ejercito? Sa totoo lang, seryoso kong pinag-iisipan na lisanin ang majority. Dahil kung ito ang direksyon na tinatahak natin, parang sinusunog natin ang sarili nating bahay. Napapabayaan natin ang ating mga kasamahan. At nakakalimutan kung sino talaga ang mga may sala. Yan ang sinabi ni JB Ejercito. Yung direksyon daw ng Senado, parang sinusunog ang sariling bahay. Pinapabayaan ang sariling kasamahan. Ibig sabihin, yung mga senador, iniimbestigahan mismo ng Senado. Parang sinusunog mo na ang sarili mong bahay. Ganun ang ibig sabihin. Yun ang direksyon sa ilalim ni Lacson. Doon nadidismaya sila Ejercito. Doon nadidismaya sila Win Gatchalian. Doon nadidismaya yung mga senador na nasa minority. Sila Amy Marcos. Ang gusto nila, huwag imbestigahan ang mga senador. Tama na yung nabanggit si Jinggoy, si Villanueva at si Escudero. Pero kung magtutuloy-tuloy pa sa ganung direksyon, hindi na nila gusto yun. Kasi ang problema, attorney, nabanggit nga ni Ping Lacson na almost lahat ng senador ng 19 Congress may insertion. Yun ang issue doon. Ngayon, mali ba yung ganung direksyon na tinatahak ni Lacson? Hindi mali yun, tama yun. Kaya itong sinasabi dito sa balita, ayon kay Lacson, ilang senador ang nagdulot ng pagkadismaya sa direksyon ng investigasyon kaugnay ng flood control projects. Nilinaw niya rin na walang political pressure o anumang panggigipit na nakaapekto sa kanyang desisyon. Yan yung rason. Malinaw naman ang sinabi ni Lacson. May mga senador silang kasamahan na ayaw ang direksyon ng Blue Ribbon. Yung direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon, ayaw ng mga kasamahan nilang senador. Ang gusto nila, wag imbestigahan ang sarili nila. Kaya parang ang ginawa ngayon ni Lacson, para lang wala tayong gulo, mapanatili ang presidente ng Senado si Tito Soto. Yan, tama yan. Siya na lang ang magre-resign. Tapos kung sino man ang bagong Blue Ribbon Committee Chairman. Kaysa dalawa sila. Kasi nga lilipat yung 5 eh. O di parehas silang mawawala. So tama lang yung ginawa ni Ping Lacson, no, na yun. Siya na mismo ang bababa. Kasi pag hindi, baka lahat silang dalawa lang. Silang dalawa ang biglang mawawala diyan.
balik na naman sa mga garapata. Tragis tuloy. Bahala siya kung anong direksyon ang tatahakin. Kaya, ang malungkot dyan, diniscuss ko na rin ito kanina, parang sumurinder si Lacson dyan. Sumurinder sila Soto dyan. Sumurinder sila sa dito sa grupo nila Ejercito, sa grupo nila Gatchalian, sa grupo ng mga minoryan, ito nila Marcoleta, nila Amy Marcos. Hindi maganda yun. Kasi dapat talagang tama na yung direksyon ng una. Anong mali doon sa direksyon na yun? Walang mali sa direksyon na yun. Yun ang gusto ng taong bayan. Bakit niya isusurinder yun? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya sana nanindigan siya, tama si Inday Siscon. Sana nanindigan si Lacson. Mika Boy, shout Sa panahon out. ito dapat, gustong makita ng taong bayan, yung mga matitino at mahuhusay, yung hindi mga kurap, manindigan. Bakit naman yung mga kurap, sila na yung masusunod? Sila nga yung dapat sila nga dapat ang linalagay natin sa defensive. Sila nga dapat yung hinahabol natin para maparusahan, para mapanagot. Bakit yung mga mabubuti pa at matitino ang parang susurinder? Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung problema na natin dito. Charter, shout out, ng taong bayan. Charter. Ng saludo na sa ginagawa ninyo Lacson, Soto. Ha? Sabi ni Rodolfo Lumilay, puro bumati ka na lang, wag ka na mag-vlog. Ay mas maganda, wag ka na lang maroon dito sa vlog ko, Rodolfo Lumilay. Kaya, tuloy mga kabunyog, ang sabi ni Soto, frustrated nga si Lacson. Pero sa totoo, frustrated din tayo kay Lacson. Frustrated. Alam nyo naman, kayo na nanonood sa mga vlogs ko, kung anong ginagawa nila Lacson, suportado natin. Kasi pag tama, ganun tayo. Ay nakakalungkot dito. dahil lang dyan sa pressure ng mga kasamahan nila. Bumigay sila. Ay tuloy, sabi nga ni dating Senate President Drilon, ang ginawa nila na yan, ni Soto at ni Lacson, ay King's Gambit. Ibig sabihin, parang hindi matanggal si Soto, nagsakripisyo na si Lacson. Tama, Kasi yun na yun. parang dumarami yung mga senador na nagsisimpatya doon sa sinabi ni JB Ejercito saka ni Win Gatchalian. Pag sumama na si Win Gatchalian saka sila JB Ejercito, patawid doon sa grupo nila Cayetano, makukuha nila yung mayorya. Tama. Pero dahil nagsakripisyo si Lacson, hindi na matutuloy. Kaya kahit ano pang sabihin nila Soto at nila Lacson na wala, stable ang liderato ng Senado, walang kudeta, sino namang maniniwala doon? Di ba? Sino namang maniniwala doon? The epic online action game Pwede naman, War Thunder dire-diretso lets ang you harang ni dive into attorney, massive battles and experience the full power. Last na. Mali rin yung sinasabi nila Soto at si kinala Lacson na stable daw ang liderato ng Senado. Paano mo masasabing stable? Nagkakagulong. Mas tama na aminin ninyo, Soto at Lacson, na sa ngayon, kayo ay inaatake ng mga senador na ang gusto nila, wag nang ipagpatuloy ang investigasyon. Yun. Ganun na lang ang usapan. Ilinaw, wag na kayong magtago. Kasi ngayon may mga statement sila Soto, sabi nila Soto. Wala namang stable ang liderato ng Senado, walang kudeta. Oo, sa ngayon wala nang kudeta. Sa ngayon, stable na naman kayo. Pero at what cost? Naging stable na ngayon ang Senado, pero ano ang sinurinder nyo? Ang sinurinder nyo ay yung ginagawang investigasyon ng mga korupsyon ng mga senador. Sinurinder nyo yun. Ang kapalit nun, mananatiling Senate President si Soto. Para maipakita na talagang hindi na iimbestigahan yung mga senador, ayan, nag-resign na si Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Yan ang malungkot dyan. Dyan ang taong bayan na po frustrate. Kung frustrated si Lacson, mas frustrated din ang taong bayan sa ngayon. Sayang sayang. Actually, ang pagkakaiba sana ng investigasyon ng Senado doon sa investigasyon ng Kamara, yung kila Congressman Ridon, inamin ni Kong Speaker Buji D. Sabi ni Speaker Buji D, itigil na natin tong investigasyon dito sa Infracom. Wala namang suporta ng taong bayan, walang tiwala Di ba? Yun yung sinabi mismo ni Speaker Buji D. Sabi niya kila Congressman Terry Ridon, itigil na natin tong investigasyon ng Infracom, itong TRICOM, wala namang suporta ng taong bayan. Pero pagdating sa Senado, mayroon na. Mayroong suporta ang taong bayan sa ginagawa ni Lacson. Lalo na pag binabara niya sila Marcoleta, yun, ang galing. Kaya lang sinayang nila Lacson at nila Soto yun. Sinayang. Anyway, ang nangyari dyan, nanatili silang Senate President si Soto.
Senate President pro tempore pa rin si Lacson. Kaya lang, ang malungkot dito, what cost? Hindi man aminin ni Soto na yung nangyaring pagtatangka, natanggalin siya, palitan siya, sino namang maniniwala? Sos, alam naman ng buong taong bayan kung anong nangyari sa Senado. Ang malinaw diyan, pinipressure si Lacson na baguhin na yung direksyon ng Senado, yung investigasyon. Ayaw naman ni Lacson. Dahil ayaw ni Lacson, nag-resign na lang siya. Ganun. Para lang manatili si Soto. Ganun lang yan. Alam ng taong bayan yung katotohanan na yan. Kaya ang malungkot dito, mga kabunyog, mga kababayan, ang tiwala sana ng taong bayan, medyo malakas-lakas na sa Senado eh. Tuloy, mas may tiwala pa yung taong bayan dito sa investigasyon ni Lacson kaysa dun sa Independent Commission for Infrastructure. Kasi yung sa ICI nakatago eh. Hindi naman nakapubliko eh. O sige, ano pa ngayon ang makikita nating investigasyon na kapanipaniwala? Na transparent. Makikita ng publiko, wala na. Wala na. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot itong balita. Nakakalungkot. Kumbaga, nagpaubaya si Lacson, kapalit lamang ng manatili si Tito Soto bilang Senate President. Ang malungkot nito, lalong maglalakas loob nito, itong mga senador na ito na kurap. Wala na. Matitigil na ang investigasyon sa kanila. Maganda sana yung investigasyon ni Soto eh. Talagang walang sinasanto eh. Kaya biglang natigil. Biglang natigil. Kaya magmamayagpag na naman ngayon ng mga kurap na senador. Ang tiwala ngayon ng taong bayan, pawala ng pawala. Pawala ng pawala. Kaya ipakita na lang nating taong bayan ang galit natin. Ipakita na natin. Lakihan natin ang ating mga pagkilos. Kung noong September 21, 100,000 tayo sa Luneta, 100,000 din sa EDSA PPM. Damihan na natin ngayon. Ipakita na natin ang pwersa natin. Mga kabunyog, mga kababayan. Wala eh. Itong mga magnanakaw na ito, tuloy pa rin ang kanilang pamamayagpag. Parang wala silang kinakatakutan na ngayon. Sino ang nanalo dyan sa Senado ngayon? Ay di yung mga magnanakaw na senador. Sino ang nangibabaw dyan? Okay, presidente pa rin ng Senado si Tito Soto. Pero hindi na mapapanagot yung mga senador. Wala na. Wala na, mga kabunyog, mga kababayan. Alright. Nakuha naman natin yung punto ni Attorney Enza Mabsat, no? So, totoo naman yun actually. Wala nang mangyayari kapag kanyan. So, yung mga dapat managot dyan na senador, nako po, baka mag-ibang ihip ng hangin. Pero tingnan lang natin. Tragis na ng mga kamote, no? O siya, mag-isa pa tayo. Last topic tayo before mag-end tayo, Mabsat, no? Again, sakto 1 hour na tayo. Mag-isa pa po tayo. Last topic po tayo. Wait. Wait, saan eh? Okay, here we go.